ng unit, syempre, ng ating mga ka-airsoft, no? Hello po sa lahat ng ating mga ka-airsoft from different province. Maulan, hindi ko alam kung meron bagyo, maulan sa paligid, ganun talaga, no? Hindi natin kontrolado yan, okay? Ngayon, mga ka-airsoft, review and unbox tayo. Napaka-special ng mga unit natin ngayon, no? Talagang pinaset up, talagang ginastusan, talagang pinagbuhusan, no, ng effort ang unit na ni-request ng ating ka-airsoft. Okay, shout out, good day and good afternoon kay si J. Lord Molera of Lingayen, Pangasinan. Natin ka-airsoft is the M4A1 Commando Edition. Okay, what is good and special about this unit? Classic, napakaganda, commando style, with a handle, napakasarap CQB, fixed iron sight, ay fixed front sight, lahat, mamaya. I-demo sa inyo. Look wag. Okay? Okay, next natin is unit natin ka-airsoft. Given, ano to? Kevin. Ha? Kevin. Kevin, ano to? Pilado? Ha? Kevin Pilado of Sorsogon, Matnog. Nako. Sorsogon, Matnog. Dulo to mga ka-airsoft, no? Dulo ng ano to. Ito yung port eh. Dito na yung port, no? Sorsogon, Matnog, no? Kevin Pilado of Sorsogon, Matnog. Hello sa'yo, bossing! Good day and good afternoon kay Sir Jerry Monte of Calayan, Cagayan Valley. Okay? Bossing natin na to, grabe, napakatindi, nagpa-set up, no? Okay, ang unit na pina-set up niya, walang iba kundi ang Dascar. Pangarap daw niya to unit na to, pinalagyan pa ng night vision camera, thermal camera, pinalagyan ng flashlight, pinalagyan ng grabe, ng laser, no? Kaya napakaganda ng unit, talagang maaasahan natin, napakasarap ng unit gamitin, okay? May tumatawag, mamaya na, pakisabi nagla-live ako, no? Okay, nagla-live ako, bossing ha, sandali lang ha? Okay, so ngayon, tulad nga ng sinasabi ko, tulad ng akin nabanggit, so itong ano na to, itong nila-live natin ngayon is unit ng ating mga ka-airsoft, okay? So, makikita nyo, SCAR. Alam nyo naman kung anong mayroon sa SCAR, napakalupit. Kaya lang ano to accept the fact na itong unit na to is napakabigat, okay? Napakabigat niya, syempre plus itong mga upgrades na to, nakadagdag siya sa bigat niya, nakadagdag siya sa bigat ng unit, okay? Pero solid na solid to mga ka-airsoft. Ito mukhang cellphone siya, no, kasi malaki siya. Pero sa totoo lang, night vision to, thermal, no? Papakita ko sa inyo. Ano ba 'to 'yon? Long press. Okay, yan. Papakita ko sa inyo, pakita mo sa camera kung anong itsura ng night vision na to. Itapat mo lang, ha? Ayan, pakita mo. Patay mo yung ilaw, Ma'am Sally, para makita sa camera kung anong itsura nito, no? Okay? Yan, ayan, mga airsoft, ha? Makikita nyo, kahit madilim, ito, so, pang mga professional na to, makikita nyo yan. Pakita mo lang dyan sa camera. Yan, pakita mo. Ginagamit yan ng mga professional na halos, no? Kumbaga, pang mga seryosong laruan na talaga yan, no? Ayan, tingnan nyo. Kitang-kita. Doon sa kabilang camera, no? Ayan. Tulungan mo siya, Ma'am Sally. Tingnan mo makakita. Ayun, kitang-kita. Ayan, kitang-kita ko. Nakikita ko. Ayan, yan. Pang mga pro na talaga ang gumagamit niyan. Hindi ko naman siya sinasabing ano. Wala, hindi naman nakikita. Ganun mo, huwag ka malikot. May ano kasi, na ano ng ilaw. Dito. Saan? Maliwanag ko. Hindi yan. Iano mo lang, iganon mo lang. Ayan, pakita mo. Tingnan mo. Dito ba? Ayun. Maliwanag to
Dito maliwanag. Saan? Dito. Kitang-kita dito, pero dito sa live hindi. Okay. Hindi, kung bubuksan mo yung ilaw, buksan mo na lang yung ilaw. Buksan mo. Sige, buksan mo. Ayan, makikita ba yung thermal? Yung kulay green? Yan. Kita. Buksan mo na lang yung ilaw. Ayan, yan. Ayan, mga airsoft po. Pag nasa dilim yan, mga airsoft, yung tao, anything na merong buhay is nagko-color green. So, ano yan, night vision na tinatawag na yan, thermal vision, no? Napakaganda, napakasarap nitong unit na to. Hindi siya matuturing na budget meal, ha? Hindi siya matuturing kasi, syempre, yung camera pa lang, medyo may kamahalan na, no? Yung camera pa, ito pa lang, pwede na, may kamahalan na. Ngayon, hindi lang to natitigil dyan, kasi pwede mo pa rin yan lagyan ng action camera. Halimbawa, papakita ko lang sa inyo, ha? Yan. Napakaganda nito, lalo na rin sa mga taong, alam mo yung mga techie, di ba? Napakaganda nito, mga airsoft, no? So, alisin natin, kasi ang pinaka-importante rito is yung mount, no? Meron kasi tayong inilagay na mount. Ayan. Ito yun, ha? Ngayon, lagay natin yung, halimbawa, mga action camera, no? Kasi karamihan sa atin gumagamit ng action camera, no? Halimbawa, ang ginamit natin is, let's say, GoPro. Pwede siyang lagyan ng GoPro. Pwede ba? Ayan. Yan, mga ka-airsoft, no? Pwede nyo siyang lagyan ng action camera kung anong gusto nyong ilagay, no? Pwede ring halimbawa, ano yung isa natin? Insta, no? Insta 360 pwede rin. Dali, ha? Marami kasing pwedeng lagay na action camera, oh. Halimbawa, Insta 360 gusto nyong ilagay, oh, ito. Yan, pwede rin, no? Marami kasing different type of action camera, pero lagay muna natin Insta. Ang ganda, no? Ang gwapo niya sa Insta. Para lang makita niyo, mga airsoft, hindi ko lang alam kung saan gagamitin to ng ating ka-airsoft, no? Na si Sir Jerry Monte. Pero talagang ito yung pinaset up niya, nakakatuwa naman. Ayan, no? Halimbawa, gusto mo lagyan ng Insta 360, mga adventure camera to. Kumbaga, mas mapapaganda yung paglalaro mo, di ba? Yan, no? Merong Insta 360 na camera na pwede diyan, di ba? Ayan, yan muna ilagay natin, no? Kasi ang pino-promote natin dito is the mount, no, na talagang naka-ready para sa ating unit. Okay, napakaganda niya, mga airsoft. Bigat nga lang, talagang solid, no? So, ito yung for main event natin. Itatabi muna natin to, ha? Ito yung pang main event natin. Alisin muna natin yan dyan. Okay. I-live muna natin yung iba. Okay. Grabe, bigat! Yan, okay? Yan, so. Okay, review and unbox tayo, syempre, ng unit ng ating ka-airsoft. Tatlong ka-airsoft. Lingayen, Pangasinan, Sorsogon, Matnog, Calayan, Cagayan Valley. Hello po sa inyo, mga bossing! Okay, ngayon, dire-diretso po tayo sa ating review and box. Polo Rodney Moica. Very nice accessory, sir. Night vision cam, sir. Good day, brother. Sabi ni Sir Polo Rodney Moica, ang ating kaibigan from Alaska. Okay, ito sa totoo lang medyo hindi biro ang presyo nito, no? Kasi wala ka naman makikitang ganitong alam mo ng unit talaga na ano, no? Ikaw andito, papakita ko sa kanila, no? Yan. Papakita ko sa inyo, mga ka-airsoft, no? This is a Hik Micro, no, na thermal night vision na camera. Ayan, no?
Tignan nyo si Lucas. Ayan ah. Ayan. Oh, ayun oh. Di ba? Pwede to dun sa mga naglalaro ng milsim. Grabe, sa dilim, sa gubat. Nako, napakaganda nito. Ayan oh. Kitang-kita nyo si Lucas. Oh, dahil mainit ang katawan niya. Ayun, kitang-kita siya. Ayun oh. Ayan. Di ba? Ayan. Talagang, nako, hindi pipitsugin, hindi ordinaryo, no? Itong unit na to. Ayan. Kasi ito pa lang gadget na to, medyo meron ng value, no? Hindi biro yung presyo nito. Okay? Ayan. Napakaganda, napakalupit. Grabe, palupit ang ating setup. Siyempre, dahil na rin sa request ng ating mga bossing, ng ating mga, siyempre, ating mga ka-airsoft. Okay? Yan, shutdown mo na to, na. Paano ba ito yung shutdown? Yun. Okay, no? So, okay, dire-diretso tayo, review and unbox tayo, no? So, number 1 unit muna natin, unit ng ating ka-airsoft, no? J. Lord Molera of Lingayen, Pangasinan. Okay, shout out sa iyo, bossing, Sir J. Lord! The Beretta, the M92 Beretta pistol. What is good and special about the M92 Beretta? Ang Beretta, mga ka-airsoft, is full metal mula ulo hanggang baba. Okay? Sabi nga nung mga tatay natin, sabi nung mga thunders, mga nakakatanda sa atin, nikelado. O, di ba? Ang term nila dyan, hindi chrome. Hindi rin silver. Ang term nila dyan, nikelado. Okay? Itong unit na to, classic unit. Wala kang makikitang ganong abubot. Wala kang ganong makikitang upgraded sa kanya. Diba? Wala kang mga makikitang rail para sa attachment. Makikita mo yung front and rear sight niya, conventional lang siya, mga ka-airsoft. When I say conventional, makaluma, sinauna. Okay? Ayan, makikita mo, yung handle niya is yun yung masasabi kong, hindi ko lang alam kung para sa lahat ba, no? Pero for me, yung handle nito na mataba, na botchog, kung tawagin mango. Tawag ng iba, yung mango niya, no? Yung mango, itong grip, mataba, botchog, no? Feeling ko, mahihirapan dito yung mga bata, no? Yung let's say, halimbawa, maliit yung palad. Mahihirapan din yung babae. Kasi ang mga palad ng babae, maliliit lang. Ngayon, hindi dapat ito, kung maliit ang palad nung gagamit, hindi dapat ito ang maging training grounds niya. Or pistol na magagamay niya. Kasi bakit? Pag dito siya nagamay, dahil nga hirap siya rito, ang tendency, mapapamali yung training na mangyayari sa kanya. Okay? Sa isang barrel, kailangan, number 1, para maging komportable ka doon sa isang unit, number 1 yung grip. Okay? Hindi pwedeng sobrang laki, hindi rin pwedeng sobrang liit naman sa'yo. Pag sobrang liit naman, ang tendency, yung daliri mo mag-a-adjust sa trigger. Ang pangit naman kung ganyang kalaki yung excess ng daliri mo. Ang pangit din naman kung kaunti lang yung kumakapit sa daliri mo sa trigger. Okay? Ang pinakatama is yung sakto lang. Hindi pwedeng malaki, hindi rin pwedeng sobra. Kailangan eksakto lang. Actually, itong sa akin, sa totoo lang, sakto sa akin. No? Pero kung yung palad, mas liliit pa sa palad na meron ako, mahihirapan na. Kasi syempre, maiksi yung daliri. So, hirap siyang pigain yung mismong trigger. Okay? Napakaganda ng unit. Syempre, may binabagayan. Okay? This unit is a 9mm replica. So, malakas naman. Pwede naman. Pero hindi siya syempre kasi lakas ng mga 2011. Okay? Iba pa rin yung lakas ng mga 2011, yung mga 1911 kasi mga mga airsoft, no? Mga caliber 45 replica. Siyempre, pag caliber 45 replica, expected mo na talagang malakas, di ba? Kasi sa totoong barrel, sa totoong buhay talaga, ang isang caliber 45 is malakas. Alam na mga nakakaintindihan, no? Pag binaril ka ng 9mm, pwede kang mabuhay. Pag binaril ka ng 9mm sa fatal na parte ng katawan, pwede ka pa rin mabuhay.
Pero pag pinaril ka ng caliber 45, tatalsik ka talaga. Ang caliber 45 merong knocking power, no? Talagang may sabi nga may kuryente, no? Ganon kalakas sa mga caliber 45. Ngayon ang mga 9mm talagang nakapailalim lang sila sa caliber 45. Ganon din naman sa airsoft. Airsoft, syempre, hindi naman pwedeng sa tunay sakto lang ang lakas tapos pagdating sa airsoft gagawing halimaw to. Hindi pwede. Ibinabagay lang natin. Sabi nga ang airsoft is 1:1 replica ng tunay. Kaya kung ano yung tunay, ganun din ang magiging performance niya. Okay? Ang airsoft gumagamit ng hangin. Kaya nga airsoft. Okay? Ang airsoft hindi ginawa para panakit, hindi ginawa para panakot. Ang airsoft ginawa para maging sports. Okay? For you to have many circle of friends. Yun. Isang goal yun ng airsoft. Okay? So, yung unit, review and unbox natin. Na-review and unbox na natin. Demo and test fire natin. No? Mga airsoft, syempre, lalagyan natin siya ng number 1, silicone oil. Okay? Silicone oil. Kuha tayong silicone oil. Press the valve. Then spray. Okay. Then dito rin sa ilalim. Inlet valve. Ha? Okay. Then kunin natin yung unit. Ikasan natin manually. I-lock. Then sprayan natin ng slide stopper. Yung nozzle. Okay. This unit is walang upgrade. Okay? This unit is okay, sorry. Hindi siya naka-fix outer barrel. Makikita nyo, to, kumakalog to. Hindi to naka-fix outer barrel. Hindi rin siya naka-fine tuning. Hindi rin po siya naka-trigger job. No? Wala siyang upgrade. Hindi siya naka-upgrade ng hindi. Sorry. Nagkamali ako. Hindi siya naka-fix outer barrel. Pero naka-fine tuning and naka-trigger job siya. Meron ka bang example ng fix outer barrel ng isang Beretta? Yes, meron ako the black version. No? Pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura. This is the fixed outer barrel ng isang Beretta. Kita nyo, di ba? Yan. Fixed outer barrel to ng isang Beretta. So, kung sakaling gusto ng ating bossing ipa-fix outer barrel, pwede naman. Kaya lang, syempre, i-convert natin into fixed outer barrel. No? Pero kung ayaw niya, pwede rin naman. Okay? So, this is his unit, J-Lord Molera. Ngayon, kuha tayo ng gas. Okay? Ang gagamitin na gas para sa kanya is 12 kg only. Hindi siya pwede sa 14. Hindi rin po siya pwede sa CO2. Upside down. Then press down. Naka-upgrade yung unit. Kaya 2 seconds lang. 1, 2. Okay. 2 seconds. Okay na. Then maglalagay tayo ng bala mga airsoft. No? Bala. Gamit tayo ng reloader. Pag wala kang reloader, okay lang. Mas maganda pag meron kang reloader. Okay? Atake natin ito pababa. Then, place your right thumb here. Camera. Punasan mo. I-ready mo. Pump lang. Okay. Maximum rounds ng isang Beretta is 27 rounds. Pero, hindi ko kayo encourage na punuin nyo yung 27 rounds kasi ang next na masisira, na possible masira is yung spring ninyo. Okay? Sabi ni Vin Russell Del Rosario, magkano po nagre-range mga pistol nyo? Sir Vin Russell, mag-message po kayo para malaman po ninyo. Okay? Meron lang akong paalala sa mga airsoft. Kung ikaw yung tipo ng tao na seryoso sa paglalaro ng airsoft, punta ka sa upgraded. Pero kung ikaw yung tao na okay lang sa iyo na bumabaril ka sa hangin or yung unit mo gawang Lunes, sirang Martes, okay lang mag-budget meal ka, no? Pero kung seryoso ka, gusto mo na i-hit mo yung target mo, go for the upgraded version. Okay? Ngayon, may bala na. Ready mo na, nak? Okay? Meron ng bala. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Beretta, firing! Open slide, kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Ngayon, meron akong isang tip sa inyo regarding sa Beretta. Okay? Ang Beretta, napaka-sensitive ng safe nito.
So, ang Beretta, pag i-access niyo yung safe, lagi ko ito sinasabi, sinasama ko to sa mga live ko. Dual. Kailangan ang Beretta left and right, sabay mong i-access. Ganyan, no? Siya. Ayaw. Bago pa kasi. O yun. Okay, ayan. Sabay mong i-access left and right. Pag i-unsafe mo, sabay din. Pag i-safe mo, sabay. Pag unsafe, sabay. I-safe, sabay. Hindi pwedeng one-sided lang. Nakita nyo yung higpit niya? Kailangan ko pang i-ganon, di ba? Pwedeng masira yung mismong lever. Itong ibinababa ninyo. Pag yan nasira, wala kayong mabibili niya. Wala kayong mahanap niyan. Forever nang sira yan. Kaya, pag isa-safe ninyo, dual. Okay, ayan. Safe, sabay. Unsafe, sabay. Okay. Yan ang features ng Beretta na ipinakita ko sa inyo. Okay? Yung unit, pagtapos ng laruin, itatabi na. Make sure wala lamang bala at saka dapat wala rin lamang hangin pasingawin. Kita nyo, dami, no? Unit po ng ating ka-airsoft. J-Lord, Molera, of Lingayen, Pangasinan. Bossing! Yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin is unit ng ating ka-airsoft. Okay, give Kevin Pilado of Sorsogon, Matno. Unit niya is the M4A1 carbine na M4, hindi siya carbine, no? Hindi siya carbine. Okay, M4 carbine na Commando Edition. Yung iba nakikita nyo rito quad rail, 4 yung rail, 1, 2, 3, and 4. Pero ito wala siyang rail, Commando Edition siya. Well, in fact, dito inilalagay yung battery niya. Medyo classic ang datingan niya. Makaluma siya, pero yun, masarap siyang gamitin. No? It is because itong unit na to is a hard polymer unit. Ayan, no? Kahit pukpukin mo yan, hindi masisira yan. Napaka-flexible at saka hindi siya magagasgas. Hindi katulad ng mga full metal, syempre kailangan ingatan mo. Possible siya magasgas. Okay? Ngayon, to, lagyan natin ng battery. Ang battery na bibigay natin, ang battery na ilalagay natin is the upgraded type of a battery. Hindi ko lang alam kung kakasya to, ha. Parang hindi kakasya to. Ang laki nito. Bigyan mo lang ako ng iba. Yan. Bigyan mo ako ng iba. Yan. Ngayon, para malagyan natin ng battery, ito, by the way, adjustable to. Na-adjust mo. This is the front side, which is fixed. And this is the rear side. Okay? Na-adjust yung mga yan. Ito, pwede mong alisin to kung gusto mong lagyan siya ng accessories like scope. Okay? Yan. Yung iba dito nilalagay yung battery, pero ito dito. Hatakin to pababa. So, ayan na. So, pasok mo lang yung battery dito. Okay? Then, syempre, i-secure mo lang, di ba? Tapos, kabit mo to. Balik mo to. Yun. That's it! Oh, kita nyo. Single fire. Rapid fire. Okay. Okay. So, yan na. Kunin natin yung magazine. Ang magazine ay M4A1 carbine. Okay? Yung magazine, binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala. Hindi mo na kailangan na reloader pag rifle. Okay, buhos mo lang bala, kasya dyan ang isang 300 rounds. Ngayon, isara mo to. Okay? Ngayon, may kinakamot sa ilalim, gear, para yung balang binuhos natin, maitulak niya papanik. Okay, that's it. Pasok sa unit. Okay, ulitin ko, ang isang AEG, ang isang di-battery na rifle, hindi po siya kinakasa. Pagkabit mo ng battery, pagkabit mo ng magazine, good to go siya. Okay? Ngayon, single fire. Oh. Bibidyo lang ni Lucas yung pagpa-firing natin, no? Okay. Okay mga Airsoft, M4 Carbine, CQB. Firing po tayo. Single fire. Single. Rapid fire. Amot. Cut mo yun, ha? Ha? Okay, game. Okay, again, single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Pakasarap.
Napakalupit. Okay, so itong unit na to, unit ng ating Airsoft, given Kevin Pilado of Sorsogon, Matnog. Okay, sa tuwing matatapos tayo maglaro, always remove the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then put it back to safe. Okay. Unit ng ating Airsoft, ready for packing and ready for shipping. Ano ba yun? Edit mo yun? Na? Okay. So, next unit natin, and for the main event, no? Ito yung sinasabi ko, ano siya mga Airsoft, no? From the gas type, from the battery type, tatakbo tayo ngayon sa gas type. So, gas power to, ibig sabihin, ang nagpapagana sa kanya gas. Okay? Ayan, pakita ko muna sa inyo yung mga upgrade. Pinalagyan ng ating Airsoft ng ano to? Camera mounting. Okay, mount ng camera. Ito, hindi naman ito ang pinalagay niya, hindi action camera. Ang pinalagay niya is yung night vision natin, no, na thermal and night vision camera. Ito 'yon. Yan, okay? Lalagay natin siya, ibabalik natin kasi ito yung request ng ating Airsoft. Yan, pero-renovate ko na yung mga mounting kasi ano naman tayo mga Airsoft eh. Alam nyo naman na nagmomotor tayo eh, no? Kaya kumpleto tayo sa mga gadgets, accessories, mga mounting regarding sa sa kung anong kailangan ng ating bossing, no. Ayan. Yan. So, yan, lalagay lang natin. Then yan ha. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung yung scope mount kanina, yung yung camera, no? Kasi kung may Insta360 kayo or GoPro, yan, pwede yan, no? Yan, ang pinalagay niya is, yan nga, yung thermal camera. Kasi, gagamitin daw niya to, saan? Gagamitin daw niya sa farm. So, sa farm, paggabi, minsan daw merong mga kumakahul-kahul na aso na nakaka-istorbo sa kanila. So, hindi naman niya para saktan yung aso, ang gusto lang niya is mabugaw yung aso. So, nahihirapan siya na makita yung aso paggabi. Kaya ito, gagamit siya nito. Napakaganda nito mga Airsoft, no? Night vision camera. Okay? Yan. So, ganyan ang formahan mo dyan. Ngayon, equip na rin with a flashlight. Okay? Equip with a flashlight. Equip with a dali, ipitan ko nga yung camera. Medyo kulang sa higpit. Yan. Ayan, equipped with a flashlight and equipped with a telescopic scope na meron ring laser. Pakita ko sa inyo yung laser. O, yan, di ba? Okay, may laser. Ayan, may laser. Ayan, may laser siya. Meron pa siyang telescopic scope. Yung telescopic scope niya, equipped with a day mode and night mode din na sight. Okay? Maganda tong setup na to, no? Hindi nga lang mura itong setup ng bossing natin. Talagang medyo matindi, medyo talagang makati ang presyo. Kasi camera pa lang eh, 'di ba? Yung mounting pa lang grabe ng presyo, no? Kaya yun nga, basta hindi biro-biro yung presyo, no? So okay, ngayon gas type siya eh, mga Airsoft. So, since gas type, meron siyang magazine na gas type din, di ba? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil muna. Okay? Press the valve, then spray. After that, dito, spray. Okay, yan. Ngayon, yung unit, kailangan to ma-sprayan. Actually, napaka-sensitive ng unit na gas blowback. Kailangan to, tuwing ginagamit mo, merong lubrication, no? Hindi ko na ipapakita kung paano buksan to, medyo matinding himayan to. Lalagyan ko na lang muna rito sa taas. Pasok. Ayan. Naka-open yung bolt, spray, spray natin. Okay. Okay.
Total, meron pa naman lubrication sa loob. Okay? Ngayon, nilagyan natin to. Ang rifle is compatible with 12 and 14 kg. Okay? Pwede mo siyang gamitan ng 14 kg. Ano ba yung 14 kg? 14 kg na gas. Ibig sabihin, mas malakas, mas matindi, mas malupit. Good afternoon, Sir Bigman. Have a great day ahead. Sabi ng ating ka-airsoft, Alan Villaris, share dan. Ganda ng setup niya. Scar unit. Yes! Okay, ngayon, mga ka-airsoft, sabi ko nga sa inyo, pwede siya ng 12 kg, pwede siya ng 14 kg. Meron pa ba? Parang wala na tayong 14 kg. Pero subukan natin. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang nalagay natin, wala na yun. Wala na talaga. Sinimot lang natin to, no? Alisin mo na to rito, ha? Okay, so nilagyan natin ngayon ang isang GBBR, mga ka-airsoft, merong special na reloader ng bala. Okay, set aside natin. Ang tawag dito, pang-inject. Injectable. Okay, lalagyan natin. Ayan, meron 5, 10, 15. Merong indicator. Ngayon, pump lang tayo. Okay, nakatapat sa 15. Ibig sabihin, 15 BBs yan. Ngayon, tusok lang natin dito din. Ipupush natin using the pusher. Ayan. Ayan, ganun lang kadali. No? Lagyan pa natin, ha? Lagyan pa natin. Yan pa natin, ganun pa rin. Tusok natin din, tulak natin. Okay, ayun. Sobrang bala. Okay? Ngayon, meron ng bala, meron na ring oil, meron na ring gas. Sana enough yung gas na nilagay ko kasi wala na kasi ito eh. Oh. Lagyan na lang natin ng 12 kg, dagdagan natin ng konting 12 kg. Okay? Side down, then press down. 1, 2. Okay. Ngayon, kung ang AEG, look, alisin mo nga ito rito. Tapon, kung ang gas blowback is hindi siya kinakasa, kung ang AEG hindi kinakasa, ang gas blowback kinakasa. Para nga siya tunay. Diba? Pasok sa unit. Okay. Go. Okay mga ka-airsoft, this is a GBBR Scar equipped with a flashlight, equipped with a night vision camera, equipped with a telescopic scope. Kasa, firing, single fire. Rapid fire pala. Single fire. Rapid fire. Pakalupit. Napakasarap ni unit. Nakakatakot. Okay na. Teka lang. Meron pa yata eh. Tabi dyan. Yun. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the bolt. Then rest the hammer. Yun. Okay na. Kung mapapansin ninyo mga ka-airsoft, pwedeng naka-normal mode. Yung kanina, nag-open bolt, pwedeng i-bypass yun, no? I-select nyo lang rito. Alam ba, indie film kayo, no? Indie film. Or, may share ko lang sa inyo, sila Direct Coco Martin is kumukuha rin sa atin ng mga rifle, no? Kumukuha sila, so, ang CCM production, so ito, ina-access nila to para hindi nag-open bolt kahit walang bala. Kahit pumuputok sila, dire-diretso lang. Okay? Hindi yan mag-open bolt. Not unless ilalagay mo sa normal mode, isa-select mo rito sa magazine. Okay? May selector dito. Tapos, yung unit ay lifetime warranty. Siyempre, unit ng ating airsoft, Jerry Monte of Calayan, Cagayan Valley. Grabe, napakaganda nitong setup na to. Pero mo, may camera pa, no? Okay. Okay, may shoutout ba? May shoutout dyan? Tignan mo nga. Ma'am. Sige. Shoutout! Sir Ronnie. Basahin mo yung message. Shoutout po, boss. Pangalan?
Ronnie Saavedra. Okay. Sir Ronnie Saavedra, hello po. Okay, next. Sabi ni Sir, nice, John Wesley Ando. Nice. Sabi ni Sir John West. Wesley Ando. Okay. Next. Tigilan mo muna yan. Next. Wala na. Wala na? Okay. Mga ka-airsoft, maraming salamat po sa nag-view ng ating live for the day. Sa mga nag-share ng live video natin, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi po nag-share, mga bossing, napakiusap lang yung pag-share. Pero napakalaki ng ambag na magagawa ninyo sa ating community. Okay? Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, pati po sa inyo ng inyong lingkod. Big Bang. Thank you po.